Mga kababayan, bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, sakit at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Vote straight, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondoc, J.V. Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Block voting ang susi. Iisa ang boto, iisa ang direksyon, iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Syukran. Meron man isang tao na gusto ko sa Senado, talagang totoo yan galing sa puso ko kasi kilala ko at mahusay, magaling, guwapo. Isa lang ang asawa, wala nang iba. Si Vic Rodriguez. Huwag din niyong kalimutan. Magaling, matalino, guwapo, makumbaga. Humble. Hindi babaero ha. Baba. Makumbaba. Isang mapagpalang araw po mga kababayan at welcome back po dito sa ating YouTube channel. For today's video, wag nyo munang i-skip dahil tayo po ay magkakaroon ng reaction video dito po sa naging formal na pag-iendorso ni VP Sara Duterte sa Duterten o yung mga senador na napili ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte bilang susunod na maging senador ng bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat, let's dive in dito nga po sa true meaning ng election or yung tinatawag nating pagboto. So ito po ay isang proseso ng boto na sumasalamin, okay? Ito po ang puso ng demokrasya ng ating bansa. Sa pamamagitan kasi nito, no, na ipapahayag ng bawat mamamayang Pilipino ang kanilang pananaw at yung hinahangad nila para sa ating kinabukasan, sa kinabukasan ng ating bansa. So, ang bawat boto ay isang pahayag ng tiwala at pag-asa. Kaya napakamahalaga na masuri, no, masusi nating suriin ang mga kandidatong tumatakbo. So, ang pag-iendorso kasi ay mabigat na mabigat na kaakibat. Okay, lalo na yung mga kilalang personalidad tulad nila dating Pangulong Duterte, sila yung parang kilala, no, na may malaking epekto sa eleksyon. So, ang kanilang impluwensya ay maaaring magdala sa suporta ng katagumpayan, 'di ba? Sa mga kandidatong kanilang pinili. Ngunit sa kabilang banda, syempre hindi naman maiiwasan, may mga oposisyon, maaari din itong magdulot ng mga tanong. So, yung mga tanong ng mga hindi naniniwala, no, ang inendorso ba ay tunay na karapat-dapat o sila ba ay umaasa lamang sa bigat ng pangalan ng nag-endorso. So yan yung ilang mga bagay na hindi natin maaalis pagdating nga po sa eleksyon. Syempre dyan sa eleksyon, uso ang siraan, labasan ng baho, batuhan ng putik. Kaya talagang napakahirap pumasok sa larangan ng politika. Sinasabi nga nila, 'di ba, napakarumi ng laro sa politika. So, ano nga ba yung epekto ng pag-i-endorso? Ito ay hindi applicable lamang sa endorsement ng Duterte team. Itong ginagawang reaction video natin ay maaaring sumalamin din sa ibang pag-i-endorso. Itong term na to ay pag-i-endorso Again, hindi ito ay para lamang sa Duterte team. Dahil itong ang pag-i-endorso ay isang makapangyarihang hakbang. Lalo na't malaki ang base ng mga taga-suporta. Syempre, mas malaki yung edge mo, 'di ba? Kumbaga. Kaya grabe tong mga politiko natin kung paano manligaw sa mga vote-rich lugar dito sa ating
bansa, lalo na 'di ba ang Cavite, ang Cebu. So ilan lang 'yan sa mga vote rich na lugar. Ngunit hindi natin maikakaila na ang ganitong uri ng endorsement ay may dalawang muka, no? Sa isang banda kasi nagbibigay ito ng momentum sa mga kandidato lalo na kung mga baguhan sa politika. Kagaya nila Attorney Jimmy Bondoc, nila Attorney Vic Rodriguez, nila Senator J.V. Hinlo, sila Congressman Marcoleta. So napakarami pang iba, no? At maaaring magdulot ito ng pagkiling ng mga botante sa pangalan kaysa sa plataforma. O aminin niyo na yan. 'Di ba kapag syempre hindi natin kilala yung mga kandidato, 'di ba madaling makalimot. Pero kapag kilala yung apelido or pagpalagay na natin sabihin natin artista, syempre 'di ba lamang sila, yung edge nila kasi kahit papaano ay kilala sila, na saksiyan sila ng mga tao. Kaya tayo ay dapat maging matalino, no, sa pagpili ng ating mga kandidato. So ang tanong dito ay kung ang kandidatong ito ay may sapat na kakayanan at integridad upang maglingkod sa bayan, o kung sila ay magiging extension lamang ng dating administrasyon. So sa tingin ko naman, talaga namang sinuportahan talaga siya ni dating Pangulong Duterte dahil naniniwala ang dating Pangulong Duterte na sila ay tunay na makakatulong po para mabago po yung sistema natin sa gobyerno dito sa Pilipinas. So ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay po ng mga botante, okay? Ito naman po yung responsibilidad natin bilang isang botante, bilang isang mamamayang Pilipino. Okay, ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating mga kamay. Ang pag-endorso ay isang gabay lamang, ngunit hindi ito dapat maging ultimong batayan ng ating eleksyon. Pero dahil nga mahal natin si VP Sara Duterte at naniniwala tayo sa kanya, vote straight ang gagawin natin, no? Talagang black yung gagawin natin, isang boto lang. So ang bawat Pilipino ay may responsibilidad na suriin ang mga plataforma, track record at kakayanan ng mga kandidato. At ang eleksyon ay isang pagkakataon para sa pagbabago. Sana naman itong darating na eleksyon ay maramdaman talaga natin yung tunay na pagbabago at hindi tayo mabudol pang muli. Okay? At ito ay magmumula sa ating matalinong pagpili. Sa huli kasi, ang boto ay hindi lamang para sa kasulukuyan, kundi para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. So, ayan mga kababayan, ano yung sa palagay ninyo yung naging hakbang nitong ating sinusuportahan at pinakamamahal na VP Sara Duterte at ang ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanilang naging hakbang sa pag-endorso po ng mga senador na ito, okay? Comment down below kung ano yung nyo, nakikita nyo sa kanila na maganda at tingin ninyo na magagawa nila sa kasalukuyan. At ako naman ay buo ang tiwala at nagtitiwala, no, na ang lahat ng ito, lahat ng ginawa sa kanila ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte ay hindi sa utang na loob kumbaga gawin nila yung tama, gawin nila yung trabaho nila kung sakali man sila ay maluklok sa kanilang mga ina-applyang pwesto sa Senado. Sana lahat ng kanilang mga plataforma, lahat ng kanilang mga ipinangako maging sa atin ay matupad. Okay? Yung lalo na baguhin ang sistema ng politika, baguhin ang sistema ng gobyerno, tugunan yung tunay na pangangailangan ng ating bansa, which is yung kagutuman, edukasyon, at yung mga importanteng bagay, no, at hindi lamang personal na interest yung kanilang gagawin. So, ayun lang mga kababayan, comment down below kung ano yung mga masasabi ninyo dito sa endorsement ni VP Sara. At pag-usapan po natin yan, tatalakayan natin yan sa comment section. At ayun, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para always updated kayo sa mga upcoming videos na i-upload namin at sa mga reaction videos namin. Okay, maraming salamat po at God bless po sa inyo.